natin tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba nun? God called us out of darkness in His divine light and made us His sons and daughter. Po, tinawag po tayo lahat ng ating Panginoon. At tayo nilipat mula sa kadiliman, nilagay tayo sa kaliwanagan, kaharian ng kanyang minamahal na anak, kung saan para tayo ay hindi manatiling ligtas lamang, kundi may purpose po ang ating Panginoon. Kaya we need to be serious for what God has done in our life. Po, dapat seryoso po tayo at alam natin kung ano mga bagay na ginawa po sa atin ng ating Panginoon. At kinakailangan, we must fulfill the calling of God sa ating po mga buhay. Huwag natin sabihin ang tinawag lang ng Panginoon ay ang pastor. No po, lahat po tayo tinawag ng Diyos. Amen po? Amen. Lahat tayo niligtas ng ating Panginoon at lahat tayo ay binigyan ng magandang plano at nais ng Panginoon tayo ay maging mga tunay na asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya kinakailangan, we must be all serious in obeying God. By being led by the Spirit to reach the lost soul, tayo po, with the gospel of Christ. Po, kaya kinakailangan po natin, dahil sabi po sa Luke chapter 19, verse 10, ang ating Panginoon, that the Son of Man came to seek and to save that which was lost. At isa po tayo sa mga nahanap ng Panginoon. Amen po? Isa po tayo sa mga naligtas ng ating Panginoon. Kaya we have decided to reach our city for Christ. Kailangan po ng ating Panginoon. Kayo at ang bawat isa po sa atin to turn upside down for Christ. Ang lahat po na naninirahan dito po sa bayan ng Angono. Kaya nga po, labi ko po sa inyo, ito ang pinakamatanda po na gawain ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan we have a burning passion within us tayo to see our church on fire for Jesus Christ. Po, kinakailangan naroon po yung passion. Alam naman po natin, ang isa po sa ating core values. Ano po ang ating isa sa mga core values? Passionate love for Christ and love and compassion for others. Kaya kapag kayo po ang nananalaytay sa ating puso, sa ating isipan, hindi po tayo pwedeng pigilan ng anumang bagay. Amen po? Mananatili tayong lalakad na may tapang na kasama ang banal na Espiritu ng ating Panginoon to share the good news of love and salvation of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya we have desire to witness the revival. Amen po ba? Gusto ba po natin makita at maranasan at maging laman ng ating puso na makita natin na ang bayan ng Angono ay talagang naroon, nagiging mainit na hinahanap ang kaharian ng ating Panginoon. Amen po? Kapag gayon po ang ating desire, hindi po tayo mananatili sa ganitong lugar. Amen po? Hello? Lagi natin talaga, meron pong nakalaan na malaking lugar para sa Angono. Dahil nung ako po yung ating barito, hindi lamang po rito. Doon po sa Gardenville. Sino po yung nakaabot sa Gardenville? Hello? Wala po. Service. Nandun po sa Gardenville po, napakarami po yung Gardenville, buo po yun, puno po yun. At ako po yung batang-bata pa lang sa Panginoon noon, na nakakating po ako roon. At yung mga unang pastor na humawak po ng Jaya Langono, dapat panatilihin po natin, ibabalik po ng Lord yun. Amen po ba rin? Palakpakan naman po natin ang Diyos na buhay. Dahil alam natin, mahal ng Panginoon ang bayan ng Angono. Kaya sabi nga po sa 6:33 po ng Matthew chapter 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kung tayo sama-sama, sabi po, sa pagdalo natin sa church to seek the kingdom of God and His righteousness, nananampalataya po ako, meron pong revival na magaganap at breakthrough at breakout dito po sa lugar po ng Angono. And that is going to be a solution for all our needs. Yan po ang pinakasolusyon para makatagpo ng ating Panginoon ang lahat ng ating kakailanganin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kung nais po natin ang breakthrough, we must keep the kingdom in our mind and even our very heart. Amen po? Ilagay natin sa ating puso, kapatid, kaibigan,
tinawag ka ng Panginoon. Gagamitin kang instrumento ng Diyos. Amen po? Gagamitin kang daluyan ng pagpapala at kaligtasan ng maraming tao dito sa bayan po ng Amono. Kaya po yan po nais ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya po sa Book of Acts, chapter 1, doon po nagsimula ng iyan po ng isang apostol ng ating Panginoon si Lucas ay pinakita po roon at sinabi at nagsabi siya patungkol po sa pagbabalik na ng ating Panginoon. After na siya po'y mag-resurrect, muli babalik na uli sa kanan ng ating Amang sumasalangit at nakatanaw po ang mga disciple ng ating Panginoon. At yan po'y nagsimula sa verse 8 up to 11. Ang sabi mo, but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and unto the ends of the earth. After he said this, he was taken up before the very eyes, and a loud cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky, and he was going, when suddenly two men dressed in whites stood beside him, men of Galilee. They said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Naroon po, dalawang bagay po ang pinangako ng ating Panginoon nang siya po ay papalik na, at ito'y sinabi po sa pamagitan po ng isang disciple na si Lucas. Ano po ang una? The promise of the Holy Spirit, which is enable them to be witnesses in the world. Ang pangako po ng Panginoon, sila'y mapupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon para maging saksi sa buong mundo. Ano po? At ang pangalawa po ay ang muling pangbabalik ng ating Panginoon para to rapture us bilang church ng ating Diyos na buhay na ikakasal po sa Kanya. At sa unang pangako ay nakita po natin ito ay naganap kagad. Sa Acts chapter 2, from verse 1 to 4, sabi po, when the day of Pentecost came, they were all together. Ano po? They were all with one accord in the place. And suddenly there came a blowing, like a blowing of a violent wind, came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Yan po ang unang pagbuhos at pagbubukas ng Panginoon ng kalangitan sa mga apostol ng ating 120 disciple ng ating Panginoon during, sabi po, their prayer doon po sa lugar po ng upper room. The Holy Spirit came upon the people with power. At ano po ang narinig? Nagsimula po silang lahat na magsalita ng iba't ibang wika sapagkat mayroong mga dilang apoy na bumaba sa kanilang mga ulunan at sila po lahat ay napuspos at nabautismohan ng banal na Espiritu kung saan ipinakita ng Panginoon para sila ay bigyan ng tapang para po maging saksi ng ating Panginoon. Kaya one of the signs of revival is a Spirit-filled church where people worship the Lord in the Holy Spirit. Ay ang pinakatanda para makita po natin ng tunay na church ay talagang nirevive ng ating Panginoon. Lahat po ay Spirit-filled. Lahat po ay nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Bagamat, ito po ay nagaganap pa rin sa ating kapanahonan sa iba't ibang simbahan po ng ating Panginoon. Pero nakakalungkot, doon po sila lahat nakakonsentrate. Bagamat ang nais ng Panginoon, dapat ma-realize natin, they do not realize why the Holy Spirit is given to them. Ano po ba ang purpose? Bakit po tayo pinuspos at pinabautismo ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu? Para po maging saksi ng ating Panginoon. Amen po? Hello? Para po tayo maging saksi.
Magpatotoo kung ano ang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Magpatotoo kung ano yung himalang tinanggap natin sa ating Panginoon. Magpatotoo kung paano tayo pinalaya ng ating Panginoon sa matitinding problema at pagsubok sa buhay. Ipapatotoo po natin nga dahil marami pong tao may struggle. Amen po? Naghahanap ng katotohanan kung paano sila makakalaya sa gapos ng mga gawa ng kaaway laban sa kanilang buhay. At sino po magpapatotoo nun? Ikaw na binago ng Panginoon. Ikaw na niligtas ng ating Panginoon. Ikaw na pinagaling ng ating Panginoon. Ikaw na pinalaya ng ating Panginoon sa gapos ng kaaway. Amen po ba nun? O palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay. Lord to God. Kaya kailangan po natin, we are given the Holy Spirit so that we can be witnesses of the Lord. Kaya po dito po sa bagong tipan, makikita po natin ang mga ginawa ng ating Panginoon. Nang marinig po ito sa karamihan at narinig silang lahat na nagsasalita ng iba't ibang wika, ay nagulat po sila dahil meron mga taga-ibang bayan doon na wika nila yung narinig nila sinasabi ng mga disciple. Paano praise ko na lang po? Sa Acts chapter 2, nung makapagsalita sila, sabi po nung iba, hindi, kaya nila nagagawa dahil mga lasing yan. Mga nakainom yan ng alak. Ano po sagot ni Pedro? Si Pedro, na alam natin na siya ang isa sa mga alagad ng Panginoon for 3 years na kasama ng Panginoon. Pero dumating ang panahon na binetray naroon na tinatuwa niya ang ating Panginoon ng 3 beses. Bakit niya po tinatuwa? Dahil natakot siya, dahil naisip niya baka itulad din siya sa ating Panginoon at siya huliin at patayin din. Kaya nung po yung takot ni Pedro, naging para siyang asong bahagang buntot. Nagtatago. Pero nung sila po'y mabautisma ng Holy Spirit at babaan ang kapangyarihan ng Panginoon at nakapagsalita ng iba't ibang wika, si Pedro rin po ang unang tinawag. At siya ang unang ginamit ng Panginoon para ihayag kung paano sila na taong bayan na naroon sa Jerusalem ang siyang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Naroon, asama ang mga Pariseo. At siya'y nagpatotoo. At doon sa pagahayag niya ng salita ng Diyos at sinabi niya na ito ang pahayag ni Propeta Joel na sa huling araw ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga kabataan na anak na lalaki at babae ay maghayag ng salita ng Diyos. Ang mga matatanda makakakita ng mga panaginip, pangitain, at ganoon din ang mga bagay makakita ng mga pangitain at vision po. At sa pangyayari po yun, at sinabi ni Pedro, nasaktan silang lahat. Dahil alam nila kung kanino pinapaabot ni Pedro yung mensahe yun. At ano po ang ginawa? Tinanong nila si Pedro, ano ang gusto nyo gawin? Sabi ni Pedro, magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan at pabautismo sa pangalan ni Jesus upang kayo ay makatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. At ang gawin po yun, lahat po sila. Ilan po ang nadagdag agad at naborn again? 3,000. 3,000. Ang galing po sa Acts chapter 4 verse 4, ilan po ulit ang nadagdag? 5,000 na po agad. At sumunod ulit sa mga talata pa, multitude na. Hindi na mabilang ang mga lumalapit at nagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen po. Hello? Kaya nga po napakaganda po ng ating binigay ng Panginoon na natin po natin for this 47th year anniversary. Holy Spirit breakthrough. At yan po ay binabalik para balikan po ito nagaganap sa Acts chapter 4. Para sa ating lahat. At makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya the real purpose of the Holy Spirit is to empower the church for the salvation of the lost. Para po empower tayo. Puspusin tayo ng kapangyarihan, samahan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao dito po sa lugar po ng Angulo. At kung saan kayo dali ng Panginoon para ihayag ang kanyang salita.
At yan po ang nais ng Diyos para sa ating lahat. If there is true, that there is a true Pentecost movement, soul will be added every day to the church. Kaya sabi ko nga po, hindi tayo mananatili sa lugar na ito. Amen po? Amen. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, hindi tayo mananatili rito. Mas marami pa at maroon pa magbubukas ang Panginoon ng breakthroughs, open doors, para po naroon na marami ang mailapit at makakilala sa Christ. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. For God's glory. Why is that we pray, preach, and sing, but cannot see the kingdom advance so rapidly? Bakit nga kaya naroon, nanalangin naman tayo, nagayam tayo ng salita ng Diyos, nag-worship, kumakanta tayo, bakit hindi natin makita yung tinatawag na manifestation, yung advance ng pagkilos ng ating Panginoon? One thing that we must understand is that the Pentecostal experience will not happen unless people are willing to pay the price. Kinakailangan may halaga po ito eh. Amen po? Hello? Hindi daw basta-basta darating kung naroon nakaupo lang tayo. Amen po? Kinakailangan umalis tayo sa comfort zone natin. Amen po ba? Diba yun po sabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 verse 15, go ye into the world and preach the gospel to all creature. Humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. Ano rin po, sabi po ni Evangelist T.L. Osborne, go where the sinners are. Puntahan nyo kung saan naroon ang mga makasalanan. Amen po? Puntahan natin. Kinakailangan po natin tunguhan ang mga tao ito na nangangailangan ng tunay na kaligtasan. Kaya it will not happen unless people are willing to pay the price. A soul-winning church doesn't happen. There is a price for Pentecost. Na revival at kinakailangan po natin isagawa po ang mga bagay na ito. The step of revival are laid out for us in chapter 1 of Acts. Dito po natin makikita nagsimula po dahil meron pong ginawa ang ating Panginoon. The great churches are made up of great families and individual. Kaya nga po tayo pinagtagputan po ng ating Panginoon bilang isang pamilya. Amen po? Dahil hindi mo magagawa ng isang tao lamang to turn upside down for Christ sa mga tao sa ang kailangan natin lahat. Sabi mo sa kapatid, kailangan ka natin. Kailangan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Bagamat our God is omnipotent God, kayang gawin po ng lahat ng Diyos, pero hindi na po siya bababa para kausapin ng bawat tao. Ikaw at ako na iniwanan ng Panginoon at binigyan ng banal na Espiritu ang siyang magpapatuloy ng tinapos at ginawa ng Panginoon na misyon niya sa lupa. Amen po? Tinapos na ng Panginoon, tayo naman po tinatawag ng ating Diyos na kinakailangan magpatuloy po sa pinagtagumpay ng Panginoon. Tingnan po natin uli ang Acts chapter 1, verse 12 to 14. Then they returned to Jerusalem from hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Dito po makita po natin ang ilang mga bagay po na ginawa po nila. Ano ang sabi ng Panginoon bago po sila humayo? Sa Luke chapter 24, verse 49. Nagsila ang ating Panginoon bago pumanik sa luklukan ng ating sabi ng Panginoon, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Mag-antay muna kayo sa lugar ng siyudad ng Jerusalem
Dahil darating ang pangako ng aking Ama at kayo ay mapupuspos at madadamitan ng kapangyarihan mula sa langit. Ano po ang unang ginawa nila? Obedience to Christ. Amen po? Sumunod po sila sa ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 12 ng Acts 1, Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. They returned to Jerusalem. Bumalik po silang lahat. Doon po sa Jerusalem. Dahil dito po sinabi ng ating Panginoong Jesus. This was in obedience to what Christ told them to do. Kaya first is obedience to Christ. Kaya po on one occasion while He was eating, sinabi po yun ng ating Panginoon na mag-abang sila at mag-antay sa lugar po ng Jerusalem. The 120 of them obeyed Christ by waiting in Jerusalem. Dahil kung hindi po sila pumunta roon at umalis po sila naroon, hindi nila ma-experience at mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po? Hindi po sila mapupuspos sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung saan when the fire of God fell, they were right there waiting for it. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, hintayin natin ang timing ng Lord. Amen po? Huwag tayong aalis kagad. Hintayin natin kapag may sinabi ang ating Panginoon. Dahil sa Biblia po, marami po tayong makikita ng halimbawa na mga tunay at totoong sumunod sa ating Panginoon at naranasan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Naranasan po nila ang pagpapala, proteksyon, at maging provision ng ating Panginoon sa lahat ng sumusunod sa salita ng ating Panginoon. At maging man ang pabor ng ating Panginoon ay naranasan nila. Katulad po ni Elijah o si Elias nang magkaroon ng tinatawag ng tagutom at tagtuyot at hindi bababa ang ulan. Ano po sinabi ng Panginoon kay Elias? Kay Elias, pumunta ka sa lugar ng Kiriath Jearim. Ando doon at meron sapa. Hanggat naroon, meron ka doon mainom at meron kang makakain sa lugar na yun. Bagamat alam natin, walang pananim na tutubo. Pero praise the Lord, dahil sumunod po si Elias, ano po nagdadala sa kanya ng pagkain? Uwak. At ano po binibigay ng pagkain ng uwak? Steak. Samantalang uwak, alam natin, matakaw yan. Sa tinatawag na karne, hindi mauunahan yan. Pero, dahil siya ay kontrolado at nilikha lamang ng Panginoon at kaya utusan ng Diyos para magdala kay Elias ng kanyang makakain. Amen po. Palapakan naman natin po ang Diyos sa buhay. At hindi lamang po, dahil po si Elias po ay hindi nakinig sa ating Panginoon, baka sa kanyang paglalakbay namatay siya sa gutom. At hindi lamang yun, baka napatay pa siya nitong si King Ahab na naging asawa ay si Jezebel. Pero dahil sinunod niya ang kalooban ng Panginoon, naroon siya ay hindi napahamak. Ganun din po, alam natin si Naaman na isa rin parang si Goliath, na kung saan ay mighty man of valor na Syria. At naroon, bagamat siya ay magaling, pero biyasa, pero kinetong po siya. At buti na lang, merong isang dinala po na naging alipin o alila ng kanilang boss. At sinabi, merong propeta doon sa lugar po na Samaria kung maaari papuntahan si Naaman para siya ay gumaling. At yung nga po, ang hari ng Syria ay gumawa ng sulat at pinarating sa hari ng Israel. At nung basahin po ng hari ng Israel, pinunit niya yung kanyang damit. Dahil sabi niya, bakit ako ba ay bumubuhay ng patay? Wala naman akong kapangyarihan. Pinunit niya yung damit niya, tinapak, at nalaman po yun ni Eliseo. At sabi ni Eliseo, naroon papuntahin sa kanya at dumating po doon sa bahay ni Eliseo, pero hindi naman hinarap ni Eliseo, bagkos ang isang alipin ni Eliseo ang pinaharap. At sabi sa kanya, pumunta ka sa ilog Jordan at maglulog ka ng 7 beses. Ayaw po niya Naaman, bakit? Kasi putikan, yung ilog Jordan. Mas magaganda yung
ilog sa kanila sa Syria, tapos doon sa puti kanan, ilog, doon mo ko palulublubin. Nagalit po siya at naroon umiwas na, pero sinabihan po siya ng kanyang alalay. Bakit? Kung may maganda bang bagay, kung meron bang gagawin sa iyo na maganda, ay hindi mo susundin. Kaya ang ginawa po nitong si Naaman, bumalik. At itong beses po siya naglublob kahit maputik. At pagkaahon niya sa ikatong beses, ano po naging kutis ni Naaman? Nagmistulang sanggol. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, gusto ba maging mistulang sanggol? Lagi kang bata. Kinakailangan maging masunurin ka sa Diyos. Amen po? Hello? Kaya, for God's glory, ako 69 na. Pero, sabi ni Nana, parang mukhang bata ka pa rin, hindi ka nagbabago. Dahil ang tunay ng mga anak ng Diyos, talagang bata lagi. Amen po? Dahil lagi ka nakangiti. Amen po? Sabi mo sa kapatid, huwag ka sisimangot. Dahil madali kang tatanda. Kinakailangan lagi ka nakangiti, kahit 69 ka na. Sabi ko nga, ako 69, pero ang bilang ko po hindi 69. 15 years old lang po. 6 plus 9 is 15. Amen po? Kaya tayo lahat, bata tayo sa Panginoon. God did not ask the disciple in a hard things. Napakadali lang po na sinasabi ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin, it required simple obedience, and God was willing to fulfill His promises sa ating mga buhay. Naroon, para makita po natin na walang naroon na salita ang Panginoon na masasayang sa ating lahat. Because our God is not like a man that should lie. Amen po? Bisan tayo lang po nagre-resist sa kalooban ng Diyos eh. Samantalang ating Panginoon, tapos na 2,000 taon na kakakaraan, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual mula sa kayamanan sa kalangitan ng ating Panginoon. At magmamanifest lang po yan kung tayo ay magiging masunuri sa ating Diyos. Amen po? Dahil po sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat all the good fruits of the land. Kung ikaw ay magiging tunay at pusang loob na sumusunod sa Panginoon, makakain mo mabubuting bagay sa ibabaw ng mundong ito. Amen po? Marami kang makakain, maraming pagpapala na hindi pa natin nakita ng ating mga mata. Dinadinig ang ating padinig, sumagi sa ating puso na inandala ng Panginoon ang siyang tunay na mararanasan natin para sa ating lahat. Kaya just simple obedience to Him, and you see how God shower His blessing upon us. Ito, kinakailangan lamang po natin. And sa obedience po, ano-ano po nakapaloob? Obedience in attendance. When the revival came, everyone was present in the upper room. Dahil po nagkanya-kanya at nag-alisan din nila mararanasan ng revival. Hebrews chapter 10 verse 28. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more are you see the day approaching. Ano po ang nakapaloob? Obedience in attendance. Sabi mo sa kapatid o kapatid, huwag kang a-absent. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. No church will ever be great where the people are erratic in the attendance. Kinakailangan lagi po tayong absent. Dahil hindi naman po tayo pumupunta dahil po magaganda ang inaawit natin o sa worship leader. Hindi dahil sa galing ng mga tumutugtog tayo pumupunta. Hindi dahil sa galing ng mga pastor. Nagpupunta tayo ron para sa Diyos. Amen po? Hello? Hindi po rin pa sa kapatid. Pangalawa na lamang po yun. At hindi rin po sa mga pagpapalat ng malat kagalingan. Pangalawa na lang po yun. Dahil kapag oras na pinuri mo, sinamba mo, wholeheartedly ang ating Panginoon, not because of man, but because you love God at naranasan mo pag-ibig at pagmamahal at kaligtasan ng ating Panginoon sa iyong buhay, wala kang ibang gagawin kundi magtaas ng kamay. Kahit anong sabihin sa ng tao, basta alam mo, ang Diyos na nakilala mo ay buhay at makapangyarihan Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Glory to God. Yeah, if you want God to bless all of us, if you want to God to revive us, we need to be regular to church. Bakit po ba? Minsan hindi nagiging regular tayo sa ating
pagdalos sa church ng ating Panginoon. Because of lack of commitment to God and lack of love to God. Kulang tayo sa ating pagtatalaga at pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Kaya na commitment is something that has to come from within. Decision mo yan kapatid. Amen po? Nasa sa'yo yan. Kung talagang mahal mo ang Panginoon at naranasan mo yakap, pag-ibig sa ng Panginoon, pagliligtas, at pagpapalat, himalat, kagalingan at pagpapalaya sa ng Panginoon, wala kayong ibang gagawin, kundi isa lang lagi nasa isip mo. Naroon, hindi pa man natatapos ang linggo, gusto mo linggo na uli. Amen po? Hello? Hindi pa natatapos ang linggo, gusto mo linggo na uli. Ako po, numabon na rin ako, naroon ako sa Makati, napunta ako ng Kainta, doon ako nabon na rin totally. Ang layo po ng Arroyo, sabi ko agad sa nanay ko dahil panood ko yung testimony ni Bishop Brother Eddie na inagisa ng Granada. Naroon, sabi ko, Nay, totoo pala ang Diyos ay buhay. Saan po ba yung Arroyo High School na yan? Ang sabi sa akin ng nanay ko, dyan ako nag-aral kasi mother ko nung taga-Paco. Nilalakad ko yan, sabi niya, mula Pasang hanggang sa Arroyo. Dyan ako nag-aaral. At naroon din po yung kapatid ng lola ko. Sabi nun niya, ay, pumupunta ako dyan, umatin ako dyan. Sabi ko na, gusto ko makapunta dyan. Kaya panalangin ko, Panginoon, bago dumating ang linggo, kinakailangan may pamasahe na ako. Kinakailangan may pamasahe na ako. Anong oras po ba? Ang service sa Arroyo, alas 5, alas 6. Pero meron pong Bible seminar na alas 3. Kaya yung pagtanggap ko po, taas po ang kamay ko sa television, sa harapan ng television, tinanggap po ang Panginoon. Doon po. Ito, gusto ko makarating doon. At ang una kong punta, talagang nais ko punta tawag ko sa bahay ng Chewin po, doon sa Pasay. At naroon kung ano man, may mga sagabal na hindi ayon sa at alam natin magiging handa para sa gawain ng Panginoon, i-cancel po natin yan. Amen po? Ang mahalaga, makalapit tayo sa Panginoon para nasa at lumago tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. And second, reason for missing church is lack of love. Kulang po sa pagmamahal at kawalan ng pagmamahal sa ating Diyos. Misa kasi sinasabi natin, marami naroon, parang gusto ko, mahal ko ang Panginoon Jesus, pero ayokong umati ng church. Hindi natin pwedeng sabihin yun. That we cannot separate God from the church. Dahil sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 25 ng ating Panginoon. Efesos 5, 25. Sabi po, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa simbahan o sa iglesia, at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya nga po, napakaliwanag po nito mga kapatid. Na sinabi ng Christ loved the church and gave Himself. Kaya nga tayo narito dahil ibinigay ng Diyos ng ating nagkatawang tao siya na walang kamatayan sa langit. 24 oras sinasamba ng mga anghel. Pero dahil sa mga kasalanan natin lahat, na nagpahiwalay sa atin dahil sa pambalabag, sa kalooban ng Diyos ni Adan at Eva, ikinasandi ng kamatayang espiritu at pagkalayo sa Panginoon. At ngayon, ibinigay ng katawan tao, kaya priceless po ang kaligtasan natin Amen po? Hindi natin pwedeng bantayan dito. Kaya ang ating Panginoon, walang kamatayan. Tumanggap ng kamatayan. Walang kasalanan, inako ang kasalanan natin para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kinakailangan po sabi, Christ loved the church and gave Himself for it. Kung si Kristo po ang ulo, tayong katawan. Maganda bang tingnan na puro katawan, walang ulo? Hello? Kung puro ulo lang, walang katawan, maganda bang tingnan? Hindi. Kaya Christ is the head of the church and we are the body. Kaya kinakailangan po, hindi po natin pwedeng pag-iwalayin ang church at ang ating Panginoon. Amen po? Kailangan po natin lahat. Kasi minsan may nagsasabi, ayoko nga pumunta dyan kasi ganito, ganyan. Lalo na yung nababalitaan natin kay Senator Joel. Na bagamat naroon, alam natin, kilala natin yung tao.
Since bata pa, alam natin, walang tinatago. Nakatulad ni Kuya Ed, na ating spiritual director. At talagang lumalabas sa katiwalian. Sabi nga po sa lahat ng bagay. Ngayon, dinudungisan pati ang church. Kaya po kung tayo makikinig sa mga trolls, sa mga vloggers, at hindi natin titingnan ang tunay na katotohanan, talagang malilito tayo. Aalis tayo. Pero kapag kakilala natin at alam natin ngayon ay mga tunay na lingkod ng Diyos at walang itinatago na anuman, naroon mananatili tayo sa Panginoon. Because sabi po na Jesus still loves the church and gave Himself for it. It is only to the church that God blesses people. Amen po? Dito lamang natin mararanasan ang tunay na pagpapala mula sa ating Panginoon. So, be obedient to God by being faithful to the church. Kaya, para makita po natin na naroon, na hindi lamang muna natin nakikita yung pagkanta, pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, ang kinakailangan natin, may makita tayo every Sunday, may first timer. Amen po? Hello? Every Sunday, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Merong bagong mukha. Hindi po bagong kaluluwa. No? Pag kaluluwa, walang katawan. Kinakailangan may kasama katawan, hindi puro kaluluwa. Amen po ba? Hello? Kinakailangan po natin po. Sabi po, each one who walk in the door is adding to the presence of God because we are the temple of God. So let's make a decision na kailangan po natin ang desisyon. Letter B po, pangalawa po sa obedience, obedience in tithing. Hindi ko po sinasabi ito para po tayo mag-raise ng mga funds sa church. Because we are all abounding in our giving and our church is well supplied. Hindi po kailangan ng Panginoon ng pera natin eh. Sabi ng Panginoon, silver and gold are mine. Amen po? At sabi rin po ng Panginoon, the earth is the Lord and the fullness thereof and those that dwell therein. In Psalms chapter 24 verse 1. Lahat po ay pag-aaral kahit tayo, kahit ang employer natin. Bakit tayo nakakapag-work? Dahil may lakas tayo, may buhay tayo galing sa Diyos. Amen po? May kaisipan at karunungan, ability binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sinasabi mo sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 ng ating Panginoon, remember that the Lord your God, ano po, is giving you the ability and power to get wealth. Amen po? Ang Panginoon ang siyang na pinagmula ng ating tagumpay, ng ating kasaganahan. Kung bakit pinaunlad ang business mo, dahil ang Diyos ang nagpadala sa iyong mga kliyente. Amen po? Hello? Ako po, nagsimula po ako. Magkano lamang po? Pag may piso po ako, magkano po ang ano? Magkano po ang tithes? 10 centimos. Doon po ako nagsimula sa mga ganun at nilalagay ko po, wala po pang blue envelope. Nilalagay ko, tinutupi ko yung papel pero nilalagay ko po tithes. Pero dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon at sa biyaya po ng Panginoon, pagkatiwalaan po ako. Kami po ang kauna-unahan sa 5 pastor na pagkatiwalaan po ng BIOS na service sa church. Amen po? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Pastor Daniel Sinas, Pastor Boots, Pastor Ed Sanchez, Pastor Ruding ng Tondo. At purihin ng Diyos. Ngayon po, binigyan na rin po kami ng Panginoon. Naman na po. Ng 127 square meter na lote. Amen. Hinintay na lang po namin yung kabuuan ng amount na kailangan po namin at itatayo na rin ang tahanan na binigay din po sa amin ng Panginoon. Bakit? Dahil walang binibidol ng Panginoon na mabuting bagay. Kapag katapat ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Diyos, at sa lahat ng bagay, maging sa pagbibigay ng ating mga ikapo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen po? Yun po yung sinabi ng ating Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven
and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops and vines in your fields, and not cast their fruits, says the Lord Almighty. Pagkagabi po, yung kapatid ko dumating sa amin. Ang sabi, Kuya Herman, pakipare yung aking bagong sasakyan. Kala ko po kung ano sasakyan, yung pala Starex, bagong-bago. Bakit po? Dahil sila po. Ay, mga kapatid ko, pagdating sa church, hindi maaari hindi sila pupunta. Dahil dahil sana mother ko, siya yung nagdala sa amin, siya ang pinagmula para kami ay makakilala sa Panginoon. Mother ko ang una na born-again sa amin. Bagamat ako po, ayoko. Persecutor ako ng aking nanay at ng aking mga kapatid. Sinasabi ko, palakpakan ba yun? Kanta-kanta, taas-taas pa ng kamay. Sabi ko, kapag nakita ko gumaling yung kapatid ko, sasama ako dyan. Pero dahil nga po doon sa patotoo po ni Bishop Brother Eddie, ako na born again. Ako pa naging pastor at tinawag ng ating Panginoon. Amen po. Yung sabi nga po, kulungan, hindi nakapagbabago sa akin. Suntok ng tatay ko, hindi nakapagbabago sa akin. Pero nung makilala ko ang Panginoon, doon ako nabago at talagang totoo. Minahal ng Panginoon at pinagkakita ng biyaya ng Panginoon. Kaya we must keep 90% with you and partner with God for the 10% and see how God bless you. Kita po natin, 10% lang eh. Hindi naman 90%. Pero si Colgate, dahil alam niya, dahil siya you. At alam niya sa 10%, yun po ay sinasabi ng Panginoon sa Old Testament. Pero tandaan po natin, ang ikapu at handog ay hindi saklaw ng kautusan. Dahil si Abel po at si Cain, sa lumang tipan, sa creation na anak ni Adan at ni Eva, ang unang nagpakita ng pagbibigay. Amen po? At sa Genesis din po, sa panahon ni Abraham, si Melchizedek ang unang nagsabi kay Abraham, at si Abraham, after niya makipagdigma at laro dumating, nagbigay siya ng ika-10 bahagi. At dumating po after 400 years, kakalang po si Moses nagsalita patungkol po sa tithes. Kaya pagdating sa bagong tipan, sinasabi ng iba, wala naman sa bagong tipan. Sa bagong tipan po, hindi lamang po 10%, sobra pa. Amen po? Pag pinagpapala ka ng Panginoon, mas sobra pa ang dapat mong ibigay na pagpapala. At naroon na yun, tinatawag na 10%. Kaya nga si Colgate, 90% siya na binibigay niya. Kahit si Gates, na dati nagkaroon ng malaking tinatawag na oil company, ganun din siya. Kasi sila sa mga Hudyo, sinusunod nila yung Old Testament na 10%. Pero nung makilala na nila, sa New Testament, kakaiba pala, higit pa pala sa 10%, mas higit pa yung binibigay nila. Kaya nga yung 10% dati, kulang pa nga yun, kung tutuusin eh. Amen po? Pagka pinag-aralan mo talaga sa bagong tipan, hindi lang 10%, sobra pa. Kaya nga, sa Macedonia, kahit hirap na hirap sila, wala silang pwedeng ibigay dahil kahos sila. At matindi ang kanilang pagsubok sa buhay. Pero may kagalakan silang ibinigay ang kanilang mga tulong sa mga taga-Macedonia. Amen po? Yung mga taga-Corinto, bakit? Dahil ang susi po, una nilang binigay yung kanilang sarili. Amen po? Hello? Pag nakuha mong ibigay, at dahil alam mong minahal ka ng Diyos, sinubos ka ng Panginoon, pinalaya ka, hindi maaaring hindi mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon. At kung kaya mo ibigay ang buhay, kaya mo rin na ibigay ang lahat sa buhay mo. Yun sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. I beseech you, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Amen po? Living sacrifice, buo. Ang buhay natin bibigyan na sa Panginoon. Buo ang bibigay mo, kaya kapag naibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kaya mo na, hindi ka mag-iisip. Dahil alam mo, lahat ng meron ka ay galing din sa Diyos yan. Amen po? Papakita mo lang yung pasasalamat o generosity. Dahil ito po yung reflection ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din natin ipakita sa kanyang pagmamahal. Bakit? Gaano ba ka-generous ang Panginoon? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life.
dahil sa biyaya. Habag at awa ng Panginoon, kaya ako at ikaw, tayong lahat na narito ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen po ba noon? Palakpakan naman po natin ang Diyos sa ating buhay. And obedience in ministry. Sabi po that using our gifts in the church, not saved to see it, but to serve. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para makinig lang at makaupo. Kinakailangan po na tayo ng Panginoon. Ikaw at ako maging kamay at paa ng Panginoon sa mundo ito. Amen po? We are all ambassadors of Christ. We are all little Christ sa mundo ito na gagamitin ng ating Panginoon para ipakilalang siya ay totoo at buhay at makapangyarihang Diyos. Kaya, sabi ko, are you willing to spend your time and come and use your gifts? There's a price for Pentecost. Willing to pay it. Kinakailangan po natin. Pangalawa po sa ating pinag-aaralan, unity. Pagkakaisa. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 14 ulit, babasahin natin. This all continue with one accord, with prayer and supplication with woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Nakita po natin, present ang ating si Virgin Mary, no? Nung siya po ay tawagin ng Panginoon ngayon, eto na, kasama siya sa 120 na nag-aabang sa Jerusalem at napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya pagka binasa po natin, sabi po dito, look at the term, one accord, it means one mind. Isang isipan lamang. Church was united in the New Testament. Nakikita po natin ang pagkakaisa sa First Church sa buong Acts po. Diyan po natin makita, hindi ko na po babasahin po, sasabihin ko sa inyo yung mga verses para makita natin kung saan sinabi lahat ng salitang one accord. Acts chapter 2 verse 1, Acts chapter 2 verse 46, Acts chapter 4 verse 24, and Acts chapter 5 verse 12. Lahat po yan ay makikita po natin ang salitang one accord or unity at pagkakaisa. Dahil hindi kailanman ibibless ng Panginoon ang isang church na nagkakatinggitan at nagkakahiwa-hiwalay at nagkakatampuhan. Amen po? Hello? Kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, bukas ang langit para sa ating lahat. Yung sinabi ng Panginoon sa Psalms 133 verse 1 to 3, how good and how pleasant it is for the brethren who dwells together in unity. Hindi lang po magpapalaan po, pati anointing ibubuhos sa atin ng Panginoon. Amen po? Like, dew of Hermon, nabababa sa ulo ni Aaron, sa kanyang balbas at sa kanyang laylay ng kanyang damit. And the Lord will, bestow life forevermore. At pagpapala pa, na hindi natin kayang kilalanin ang pagpapalang darating sa ating buhay. The people sense that God had promised them something big, great. God has great purpose for them. Kaya malaki po eh. Sabihin natin, yan ba ay, kasi sa church, kaya sila naroon pinagpala kasi talagang totoong magkakasama. Di ba sinabi ng Panginoon? A new commandment that I give unto you, that you must love one to another as I have loved you. So that the world may know that you are truly my disciple if you love one to another. John chapter 13 verse 34 and 35 ng ating Panginoon. Kaya po, after po ang Panginoon lumuklok na sa kanang ating Ama, katulad din po tayo. Katulad din po natin, ang mga disciple. Wala rin silang pagkakaisa. Naalala niyo si Martha, nung dumating ang Panginoon, ano ginagawa ni Martha? Nag-busy. Pero si Maria, nakaupo, nakikinig sa Panginoon. Ano sabi ni Martha? Panginoon, tingnan mo naman si Maria. Andito ako. Abala ko, pero siya nakaupo lang yan. Kaya bago dumating ang Pentecost, anong ginawa ni Maria? Ni Martha, humingi ng tawad kay Maria sa kapatid niya. At ganoon din si Maria. Sinabi niya, patawarin mo rin ako. Dahil hindi kita natulungan. Marahil sabihin natin, nasa Bible ba yan? Hindi natin makikita sa Bible ito, pero ito'y naganap bago mangyari po yun. Amen po? Dahil kung sila magkaaway na magkapatid, hindi nila mararanasan
yung pagbaba ng banal na Espiritu sa kanila. Maging yung nanay ni Zebedeo, nila James and John, di ba? Bago ang Panginoon, sabi, sino ba pwede maging dakila sa langit? Sabi pa kaya sa Panginoong Jesus, kung maaari sana yung aking anak na si Santiago sila sa kanan at kaliwa pagdating sa langit. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Bakit? Kaya ba nilang batayin yung aking kakaharapin na sakripisyo? Ano naroon? Yung pride, ego. Dahil gusto nila posisyon. Pero bago po mangyari at dumating sa kanila kapangyarihan ng Panginoon, inamin nila yung kanilang ginagawa. Yung sinabi ng kanilang nanay na hindi nila ayos sa kalooban ng Panginoon na tinatawag na because of arrogant, pride, and egoistic. At humingi na rin sila ng sorry at patawad dito sa mga kapwa-alagad nila. Amen po? Hello? Maging masin Tomas, di ba? Yung sinabi ni Pedro at ng mga alagad, Tomas, nabuhay na uli ang Panginoon. Anong sabi ni Tomas? Hindi ko maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang palad na dinaanan ng pako at ang kanyang tagiliran na dinaanan ng siba. Kaya after a week, dumaligig ang Panginoon, ito na si Tomas sa harapan mismo niya. O Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Tomas, naniwala ka dahil nakita mo ko. Mas mapapalad yung hindi ako nakita pero sumampalataya. Amen po. Kumalakpak nga po yung mga sumasampalataya at kapalan. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya ito yung Tomas, humingi rin ang paumanin sa kanya, kapatid. Nakapa mananampalataya at humingi sila ng tawad. Kaya bago dumating ang Pentecost, naganap ang tinatawag na utos ng Panginoon that they must love. God loves to bless churches like that. We pray that we will be quick to forgive, that we will be church that is filled with peacemakers. Amen po? Hello? Ang nais ng Panginoon, mga peacemaker tayo. Hindi tayo ang pinagmulan ng away. Amen po? Nagkakaisa tayo, nagkakasundo, nagkakaunawaan. Kaya nga sabi ni Ate Dory, di mo ba? Ano tayo? Tayo ay dapat maging mga kabalikat, hindi tayo pabigat. Amen po? Na kailangan po natin na sinasabi lagi yan ni Ate Dory sa atin. And lastly, prayer and supplication. Acts chapter 1 verse 14, these all continue with one accord, with prayer and supplication with woman, and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. The early church constantly prayed through the book of Acts, and the revival fire caught up the entire region. See their prayer chapter by chapter. Kaya from Acts chapter 1 up to Acts chapter 28, wala tayo kung ibang makikita sa mga alagad ng Panginoon at mananampalataya, kundi ang panalangin. Amen po? Lahat po yan ay naganap at yan ang isusi kung bakit naisilang ang church sa book of Acts chapter 11 na tinawag na Christian ang church. At yan po ay dahil sa pananalangin at sama-samang pananalangin at paglahanap sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan prayer is the most important of 3 points we are looking at today. We have a great opportunities for prayer here. Kaya nga po kinakailangan po talaga natin ang tinatawag na panalangin sa ating Panginoon. Kaya po, binigay po sa atin ang preparasyon for revival. Kinakailangan po natin ang una, maging naroon ang unang binibigay ng Panginoon para tayo mapuspos ng banal na Espiritu, kasama na po yan sa unity in one accord. Amen po? And obedience. Obedience po sa church, obedience sa ating tithes at sa mga kaloob na binigay sa atin ang gamitin natin to serve God. Amen po? At pagkakaisa para po dumaloy sa atin at naniniwala po tayo hindi magtatagal, aalis tayo sa lugar na ito. Amen po? Malaki ang ibibigay ng Panginoon na place para sa atin lahat. Para sama-sama natin purihin at pasalamatan ang Diyos na buhay na nagmahal sa atin. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon and then prayer. Lagi tayong manalangin. Di ba palakpakan po natin ang Diyos na buhay? Tayo lahat ay tumayo.